Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today I'm going to share to you one of the calls that I made last Sunday. No? Meron, last Sunday pa. So um, Friday ngayon. So nung last Sunday, meron tumawag sa akin o meron akong tinawagan na isang babae who is very deeply in debt. So meron siyang utang na around 1.7 million pesos no, sa bangko. So sa bangko So I don't know if I needed to say this because my brain cannot handle it anymore and nakiusap ako sa kanya if I can share her story and she agreed with me. So, yeah, and ngayon pag-usapan natin kung ano yung pinag-usapan namin. So, she is a call center agent na merong small business, no? At unfortunately, she is 1.7 million in debt. So, halo-halo 'yon yung utang niya, car loans, merong business loans, no? Merong mga businesses siya na mga bumagsak, no? So, may-ari siya ng I think if I'm not uh kung hindi ko nakakalimutan, may-ari siya ng kimchihan na hindi naging successful. So, meron siyang mga few hundreds of thousands of debt, no? Nung tinatayo niya yung business niya na inutang niya sa bangko na patuloy niya pa rin binabayaran hanggang ngayon. So, she's about like 40 plus, 45, 46 years old na babae. No, babae siya. At yun yung problema niya ngayon, no? Paano siya makapagbayad ng utang kasi malaki yan, no? 1.7 million, it's not a joke, 'di ba? Yung 100,000 nga lang na utang, malaki na eh. Or 500,000 or a million. But in her case, um it's 1.7, no? 1.7 million pesos. So pag may 1.7 million pesos na utang ka, syempre may interest pa 'yan. So kahit yung siguro kahit yung interest ang hirap na rin bayaran, no? Pero in her case, she's technically surviving, no? Pero yun nga, we're going to talk about ano ba yung mga detalye, no? Kung mapapansin nyo dito sa video ko, yung yung babae, no? Yung babae ay parang nasa uphill battle siya, di ba? Kunyari, meron siyang 1.7 million. Siguro yung pagkaka-drawing ko pa nga ng bato is hindi pa ganito. Dapat mas malaki pa dito, di ba? Kung 1.7 million, dapat mas malaki pa. Pero syempre, yung pagkaka-drawing ko, yan. So, ang kalaban niya, sa picture, meron siyang mortgage, meron siyang bills, meron siyang interest, pero syempre meron pang ibang mga bagay-bagay na tumatakbo kasi pag meron kang malaking utang, minsan nagkakasakit ka na, di ba? Meron ka pang mga pambayad sa gamot mo, pambayad sa mga kung ano-ano mong bayarin sa bahay. Syempre, hindi mo yung mga iba pang mga hindi mo nakikita, di ba? Mga pagkain sa labas, pag ganito, pamilya mo, celebrations, mga ganun pang mga bayarin na hindi natin nakikita. And on the flip side, dito sa kabila, yung nagbabayad ng utang niya, no? Syempre, ano ba yung force, 'di ba? Yung paraan niya ng pagbabayad, syempre may trabaho siya sa call center agent. Meron siyang small business. I think nagtitinda siya ng mga bagoong, no? Nagpapa-manufacture siya ng bagoong. Tapos tinitinda niya yun sa market. Sorry kasi medyo malamig dito. Medyo umaano yung plema ko. So, meron siyang small business, meron siyang trabaho, at currently ngayon, no, kasi ang pinag-iisipan ko ngayon, paano niya ba survive yung, paano niya ba malalabanan? Kasi kung titignan mo sa taas, ang kalaban niya interest, di ba? So, according sa physics, di ba? Kung napag-aralan natin physics, di ba? Kung gusto mong gusto mong patigilin ng isang bagay, no? Kung itong malaking bato na to, gusto mo siyang pigilan, 'di ba? Para siyang force, 'di ba? So if you want to slow down yung force na pababa, kailangan mag-create ka ng force na pataas, 'di ba? Alam niyo yung puwersa. So, kung interest 'yan, dapat kung iisipin mo kung meron siyang interest problem, dapat sa kabila meron din siyang interest na solution, 'di ba? Parang kung iisipin niyo kasi 'di ba sa law of physics, um
ang bagay ay mananatiling gumagalaw kapag walang puwersa na tutulak sa kanya in that direction, no, against yung direction niya, 'di ba? Yun yung sa physics, 'di ba? So the only way for us to solve the 1.7 million debt problem is to find a way in order for it to slow down, 'di ba? At some point hindi natin siyang pwedeng pigilan eh. Kung makikita mo yung picture, yung babae na to, hindi niya kaagad-kaagad 'tong mapipigilan kasi right now, hindi ko pa nababasa yung financial statement niya. Pero parang feeling ko, mas mataas yung binabaya, mas mataas yung bayarin sa na-degenerate ng income. So technically, yung pwersa na pumipigil dito hindi enough para mapigilan lang, no, yung bato na to, yung 1.7 million na utang. So in my case, no, yung solution, one of the solution is to for it to stop, no, for this to stop or slow down kahit yung mapigilan mo lang siya, mapabagal mo siya, no, kasi syempre kailangan mapigilan mo yung utang eh, 'di ba, para bumagal siya, no. So ang kailangan mong gawin is at some point mag-generate ka ng isang savings account. At some point, ito ay naisip ko lang to, no. This might not be this may not be used, no? Pwedeng hindi mo to gamitin or pwedeng hindi ito maging pwedeng paraan doon or kung may mga financial expert dyan na pwedeng mag-suggest, pwede pa. No? Pero ito lang yung naisip ko. Ang pwede pang maging solusyon is etong interest na to, kailangan makapag-generate siya ng savings. At some point, savings account na nagge-generate din ng interest, no? So marami namang mga savings account na nagge-generate ng interest ng mga 4.5 to 5.5% interest na savings account. So sa GCash meron 'yan eh. Kung titingnan niyo sa GCash, merong mga tinatawag na Uno savings na daily nagbibigay ng interest versus dun sa amount na binibigay mo, 'di ba? Meron yung mga ganyan, no? So may mga ganyang opportunities na pwede siyang gamitin in order for this 1.7 million to slow down, no? At sa tingin ko naman, hindi naman siya agad-agad mag-i-slow down kasi masyado siyang malaki eh. Pero through time, no, kung makakapag-generate ka ng isa pang trabaho or for example, VA job, okay, VA job. Tapos yung VA job na yon, no, yung VA job na to is makapag-generate ka ng mas mataas a little bit doon sa monthly mo na mortgage, 'di ba? Let's say a VA job that will create like 25K a month for you, 'di ba? Tapos yung 25K a month, 'di ba? Yung konti doon or 3,000 pesos, 'di ba? 3,000 pesos or whatever amount you want, 'di ba? Kasi decision mo 'yan eh. Decision mo 'yan, 'di ba? Decision mo kung magkano yung ilalagay mo. You put it on a savings account then na it could generate like 4.5% to 5.5%. Kasi ito guys, na-figure out ko to sa GCash, merong Uno Savings. Yung Uno Savings, binibigyan ka ng 5.5% or 4.5%, no, na interest kapag nagsisave ka doon. So daily binibigay, no. So pwede mong malabanan itong interest na to. Kasi yung trabaho niya as a call center agent, nalalabanan yung mortgage eh. Nalalabanan yung mortgage nung sasakyan. Yung 'di ba yung monthly nung sasakyan. As a call center agent, merong pagkakataon na meron siyang pinababayad at nagsosurvive siya ngayong taon na to. Doon pa lang nagsosurvive na siya. So, at yung small business niya, nakagawa ng paraan para makapagbayad ng bills sa bahay nila, no? Sa bahay nila, yung kunyari, di ba, may kuryente ka, pagkain nyo, tubig, internet, no? So yung small business nila nagpagtitinda ng mga yung bagoong na nakabote. So ang ginagawa kasi nila is nagma-manufacture sila ng ganon, no, nung bagoong, tapos naibebenta nila ng wholesale sa merkado, sa palengke, no, sa iba't ibang lugar yung mga buyers nila. Nakapag-generate sila ng income, no. Although ang problema dito, guys, yung nung nag-uusap kami, hindi nila natitrack kung magkano yung kinikita nila, no, magkano yung kinikita, magkano yung pumapasok at lumalabas na pera sa financial statement nila. At I think I believe
that is also um one problem, no, for na kailangan nilang i-resolba, no, para kasi sabi niya sa akin hindi sila nakakapag-track kasi parang napagod na siya alam niyo, maglista-lista kung magkano yung pumapasok, magkano yung lumalabas kasi nga parang nagiging problema na lang ng mag-asawa yung sitwasyon, no? Yung sitwasyon na parang lagi ka na lang nagbibilang ganyan. Parang kaso nga lang guys, hindi mo kasi makikita yung kalaban mo kung hindi mo yung nakikita. I mean, hindi mo makikita or mapapatay yung kalaban mo, which is yung utang, kung hindi mo alam kung magkano yung pumapasok at lumalabas na pera sa'yo. So, yun lang yung, yun yung isang problema na pag-uusapan namin. So, kailangan mong i-track. So, yun nga, meron siyang trabaho, pambayad doon sa car loan, meron siyang small business, pambayad sa mga bills, foods, and stuff. But, it's not enough. At some point, on this, no, na nabayaran yung para to complete slow this down, no, yung 1.7 million kailangan niya mag-stop eh, kasi kung hindi mo siya matitigil or hindi mo siya mai-slow down, hindi siya hihinto, parang patuloy siyang lalaki kasi sabi nga 'di ba, kung ano yung meron ka mas na-attract mo siya. 'Di ba? Kung marami kang utang, mas makaka-attract ka ng mas marami pang utang. Kung marami kang pera na hindi utang, mas marami kang ma-attract na mas marami pang pera. Ganun kasi yung mundo, 'di ba? Law of attraction 'yan. So, in order for us or for her to solve this problem, o this predicament, kailangan niyang it's either gumawa pa ng another service na maibenta niya, na kumita siya at least no, kahit nung pambayad na lang ng utang, 'di ba? Or kumita siya, a VA job that will earn her at 25,000 or way more kasi 25,000 medyo safe yan, no? Binaba ko na yan. Medyo safe yan kasi 25,000 kaya-kaya yan as a virtual assistant or as a freelancer. Kaya-kaya mo kitain yung 25,000. And then put the earnings into a savings account. Savings account na lang, ha. Wag na lang sobrang sobrang taas na risk na investment. Kahit savings account na magbibigay sa iyo around 4.5 to 5.5% interest in order for you to generate interest that will compound, no? Yung word na compound to help you create interest, di ba? In order for you to fight the interest nito. At this will not happen instantly, di ba? Siyempre, pag nagsasave ka, magsisimula ka sa zero eh. So, siguro, mag start kunyari, maka-generate siya ng VA job, mag start yung savings niya sa zero at yung utang niya na 1.7 million, guys, kailangan niya pang, ngayon, binabayaran niya pa up to 5 years pa. Pero niya up to 5 years. Up to 5 years siyang magbabayad ng utang para mabayaran niya itong 1.7 million. No? At yung yun yung kalaban natin, 5 taon. Baga, ang goal ko kasi dito, hindi man mabayaran ng hindi man natin mabayaran ng biglaan, at least kung mapapaikli natin yung 5 years, mas maganda yung magiging dulot sa buhay niya. Kasi 5 years is a very long time, di ba? Kumbaga within 5 years, pagkatapos ng 5 years, back to zero lang siya eh. Back to zero pa lang siya doon. Hindi pa siya alam mo yun, hindi pa siya, wala pa siya sa positive. Balance pa lang, zero, zero. Within 5 years, kung masosustain niya yung trabaho niya at yung small business, di ba? Pero syempre, maraming pwedeng mangyari eh. Di ba? Within 5 years, but if she can generate a service job that earns at least a 25,000 a month, makakapag-generate siya ng savings na malalabanan yung interest nung utang niya, no? So ganun lang, 'di ba? Yung parang law of physics, 'di ba? Puwersa as to puwersa. At kailangan unti-unti, no? Hindi mo man to ma-solve kasi right now, syempre, ang dami niya nang iniisip, nagkakasakit na nga yung tao na to eh. So, kasi ngayon, right now, ang pinaka-goal niya is magkaroon ng peace of mind, no? Kung iisipin mo, guys, wala siyang peace of mind. Pero mo, ang dami mong utang, wala siyang peace of mind. Ito yung pinaka-goal ko na ma-solve niya eh. Kung magkakaroon lang siya ng a very concrete way to solve her
utang na nakikita niya at nakikita niyang nababawasan through time, no? Siyempre, kung after 3 months right now, nabawasan yung 1.6, naging, yung 1.7, naging at least siguro 1.650 na lang. Kung magkakaroon siya ng konting progress, no? Para labanan tong utang na to, magkakaroon siya ng, hope, hope, di ba? Magiging hopeful siya na, oh, bumababa yung utang. We have a chance. Kung makaka-create tayo ng concrete solution to that problem, magkakaroon siya ng peace of mind. And I also suggest her, no, kung na dahil sobrang dami niyang iniisip, guys, sinabi ko rin sa kanya na mag-create siya ng daily journal na sinesend niya everyday sa akin. So, kasi pag nagde-daily journal ka, no, nagde-daily journal ka, at least nakikita mo yung sarili mo, ano yung nangyayari sa buhay mo, ano yung mga pinagpapasalamat mo, ano yung mga problema na sinasabi mo na hindi mo masabi sa mga asawa mo, sa kapamilya mo, nasasabi niya doon sa journal. So, yun din yung isang solusyon para makabalik siya dito sa peace of mind. Kasi alam niyo nung kinakausap ko siya, kinakausap ko siya, alam niya yung gusto niya lang mangyari. Kahit bumalik na lang siya doon sa buhay niya na simple lang. Dati na wala siyang problema, yung wala pa siyang mga ibang businesses. Kasi ang nangyari kasi sa kanya nung nagbe-business siya, parang naging aggressive siya. Yun yung nangyari eh. Nag-business siya, um, tapos nag-double down siya, nangutang siya sa bangko. Unfortunately, yung pag-utang niya na medyo bumagsak yung business, hindi naging matagumpay yung mga businesses niya. Hindi niya nabayaran yung mga utang. At currently ngayon, yung pinambabayad niya is yung trabaho niya at yung small business niya na pagbabagoong, which is nag-create na naman ng in a good way, nagkikreate naman ng income sa kanya. Pero yun nga, kailangan niyang, kung parang pumulik siya dun sa peace of mind na sinasabi niya sa akin na gusto niyong makamit, is at least masimulan tong bumaba tong 1.7 million. Kasi ito yung kalaban mo. It's almost 2 million, guys. And you're just an ordinary small business person and a call center agent na may utang ng 1.7. Malaki yan, no? Kung ako, utang ko yan ngayon, mahirapan ako kahit kumikita ako kasi hindi lang yung utang ang kalaban mo diyan eh. Ang kalaban mo diyan sarili mo. Ang kalaban mo diyan you're fighting with your against your own mind. Every day you don't have peace of mind. Every day you're going to be thinking if I don't earn today, I'm not going to pay my debt. 'Di ba? Yun yung iniisip niya eh. Yung iba nga iniisip lang kung ano yung kakainin yung araw. Kaso nga lang, ang iniisip niya, ano na yung kakainin nila, ano na yung panggastos nila. At the same time, she will pay the debt. So that's what I told her, like, write a daily journal because this at some point, it will remove some of your stress and pass it onto a paper or a notebook. So yun yung ginagawa niya. So one solution is, okay, in order for us to bring the stress down, we need to create a journal and then send it to me daily. Parang yun ang ginagawa ko sa kanya. Binabasa ko yung journal niya. I'm trying to review what's going on with her daily lives, no, para makita ko saan ba siya nangyayari, may sakit ba siya, ganito. Para at least once na kinausap ko ulit siya, we have something to talk about. Binabasa ko yung journal niya. And then, yun nga, in order, kapag napababa mo na yung stress mo, kasi kapag ka bumalik na siya sa peace of mind niya, although kahit meron siyang utang, bumalik siya dun sa peace of mind niya, ma-retract niya yung sarili niya on the right path, magkaroon siya ng self-confidence. Kasi, syempre, pag merong gumagabay sa'yo, kahit meron ka lang nakakausap na ibang external force like me, it will create a positive impact for you na magigain ka ng, kasi at least some point, nagkakaroon ka ng kakampi. 'Di ba? So, yung ginagawa ko sa kanya. So, kapag bumalik na siya doon sa confident self niya, no? Bumalik na siya doon sa yung dating siya, doon siya makakapag-generate ng another service business. For example, a VA job that would earn a little bit higher than her current call center job. Kasi kung call center agent ka na kasi ngayon, at some point may skills ka eh, 'di ba? You have skills, you can do calls. If you're going to jump from one service to another, like if you decide to become a lead generation specialist or appointment setter in the VA world, it's going to be very easy for you. Because, why? Because you already have experience. Like she's 46 years old. She has a lot of experience on her way.
The only problem is, yun nga, she's loaded eh. Imagine carrying this weight every day. 'Di ba? Kapag kinikerry mo yung wala kang peace of mind. Everything's going around. Everything you're going to be thinking of something. Like possible scenario na dadagdag dito sa boulder na tinutulak niya kasi imagine this is a hill, 'di ba? Itong hill you're in a uphill battle. Imagine dito ito ay bundok, 'di ba? May mga puno 'yan. 'Di ba? May mga puno 'yan. You're in a uphill battle. Hindi ka makakapag-isip no ng other businesses versus this yung mga income mo ngayon like trabaho mo, small business mo. Kung occupied yung brain mo. So that's what I'm telling her. Writing a daily journal, remind herself that she's living, and then after that, she can like think about something else, like improve her first kasi nagkakasakit na siya. So do a little bit of workout, improve it, write a daily journal, improve it. So even though ang nangyayari, yung wala siyang kinikita, like puro yung kinikita niya, puro pambayad lang ng utang. At some point, meron siyang nilalaban, di ba? So yun yung point ko, guys. So kung makapansin nyo, wala naman talaga ako sinasuggest dito. Parang nag-vlog ako ng alam mo yun, nag-vlog ako ng ina-analyze ko yung problema namin. Kasi parang naging problema ko na siya eh. Dahil kinausap ko siya. Parang umano na siya sa akin. Yung weight ng problema niya, kineri ko at some point. Pero yun nga, yun yung mga makakatulong. Kailangan niyang, first of all, have a daily journal for her peace of mind. After that, generate another income. Another income source na makakapag-generate ng another savings account. So yung income source na yon, guys, could be a VA job. No? Yung income source na yon, yung portion nun, pupunta siya sa savings account na mag-generate ng interest para labanan yung interest ng 1.7 million. Yun yung naiisip ko, no, na paraan. Para at least hindi ka lang nagbabayad ng utang sa wala, hindi ka lang na kumikita para sa wala. Nagge-generate ka ng savings habang umuutang ka, nagge-generate ka pa rin ng savings account mo. Kumbaga may pumapasok pa rin pera sa iyo. Tapos yung savings account na yon, lumalaki ng lumalaki at nagge-generate ng interest para labanan yung interest nung nilalabanan mong interest ng 1.7 million. Yun yung nang iisip ko. Kasi kung makakagawa siya ng paraan, no, na mag-create ng another income source like a VA job or freelance job, and she will create a new savings account, maiisip niya na hindi lang lumalabas yung pera, at least may nasa-save siya. Kapag kasi nangyari yon, babalik ka sa dati mong tolero. I mean, babalik ka sa dati mong pag-iisip. Kasi when you're when you are in a positive zone, madaling mag-isip pag kumikita ka na pumapasok sa'yo. Yung, alam mo yung may pinagtatrabahuhan ka. Kasi minsan pag nagtatrabaho ka lang para sa utang, hirap pumasok. Mahirap pumasok pag nagtatrabaho ka lang para sa utang. Parang, alam mo yun, nangihina ka. Parang magtatrabaho ako for the next 4 to 5 years. Tapos, yung lahat ng pagtatrabahuhan mo, pambayad lang na utang, di ba? Parang ang hirap pumasok in the next 5 years pag ganun yung mangyari. But what if she can generate another income source that is higher than her call center job, a VA income job, like 25 to 50,000 pesos a month. Kung ang binabayaran niya lang is like 18,000 to 20,000 a month, pero pa siyang masasave para sa sarili niya at para sa pamilya niya. If she can eventually keep up with the financial tracking, di ba? So yun yung problema niya eh. Wala rin siyang financial tracking. So I suggest na mag-track din siya ng mga expenses niya kasi ang kalaban niya is math eh. You're dealing with money, you're dealing with math. You need to track how many money that's going out and how many money is going in order for you to understand where you are right now, 'di ba? So hindi ka lang bayad ng utang. Parang tinatansya mo, nakakabayad naman tayo sa tingin naman natin gano'n. Eh what if nagbabayad ka ng utang mo tapos mas lalo pa lumalaki kasi hindi mo tinatrack, 'di ba? Kasi minsan gano'n eh, pag di mo tinatrack, hindi mo nakikita mo parang interest lang minsan yung binabayaran mo. So that is one thing, though, right? Daily journal, create an income source, and also track your expenses and income. Kahit yun lang, hindi mo naman, dalawang column lang yan sa Excel sheet eh.
track your expenses, magkano yung lumabas, pumasok sa araw na ito, daily Tsaka may mga application na sa cellphone na madali mong parang ako, natatrack ko kasi meron akong app sa cellphone. Araw-araw, tinatrack ko magkano yung lumalabas sa akin kahit yung mga maliliit na bayarin lang. For example, may lumabas na 150 pesos na pinambili ko ng ganito, tinatrack ko yon every day. No? Every day, tinatrack ko yung income tsaka expenses ko. So, nakakatulong yon. So, kung ikaw, katulad ka rin yan na marami kang utang, one way for you to do this is kuhanin mo yung idea ng, for example, mag-write ka rin ng journal mo, di ba? Kasi nakakatulong yan eh. Ginagawa ko yan everyday, guys. Kung mapapansin nyo, meron ako dito yung journal sa left side ko. Itong pink notebook. It's my journal notebook. I write down every problem, everything na naiisip ko dito. Kung meron akong problema na hindi ko masabi sa ibang tao, sinusulat ko dito. It's just like a diary. Or if I have a very good thing na nangyari, sinusulat ko rin dito. Kumbaga, it's a grateful note na kung ano yung mga pinagpapasalamat ko, nandito din. Ano yung mga hindi ko kayang sabihin sa ibang tao, nandito din. So, I'm writing it down in order for me to pass the energy, yung energy na hindi ko masabi dito. And that's one thing that you can do in order for you to get off your day. Kasi syempre, madami kang ginagawa di ba? Madami kang iniisip. Di ba? Minsan nakakalbo ka na nga. Di ba? Lahat kasi dumarating kapag wala ka sa sarili mong wisyo or hindi mo masabi mga problema mo, pwede kang mabaliw. Di ba? It can affect you mentally. Pwede kang magkaroon ng mental breakdown. At isa sa mga sa tingin ko nakakatulong in order for you not to have that a mental breakdown is to write your journal, your journey one piece of notebook. And that's how important it is. So that you can think clearly para mapag-isip ka ng tama, no? So yun, para magkaroon ka ng konting peace of mind. Kahit konti lang, no, para maging at least a solution for you. So yun yung naiisip ko for her. No, this might not be a solution, no. Generating another income source like a VA job might not be a solution for her. Pwedeng iba, no. Pero ito lang yung naiisip ko kasi na pwede niyang gawin na mag create ng another income source which is a VA job kung kaya niya pa and create a savings account na hindi masyadong risky. Yung parang savings account lang generating 4.5 to 5% interest which is available, no? Kung meron kayong mga GCash account, Uno Savings, tignan nyo lang yan, GSave, Uno Savings would give you 4 to 4.5% daily savings compounded daily. Kumbaga, pag binibigyan kanya ng interest daily, kung nakikita mo kung magkano yung interest mo na pumapasok, pag meron kang savings sa GCash, no? Hindi ako promoter ni GCash Huwag niyong isipin yung ano ba to, GCash promotion. Gumagawa ka na naman ng vlog para mag-promote ng ibang produkto. Walang iya ka talaga. Hindi. Ano lang yun. Kumbaga, meron namang ibang way Pag-ibig MP2, 7%, di ba? So, kung titignan nyo dito, meron na. Di ba? ChatGPT. I asked ChatGPT to help me compute, no? Para at least magkaroon lang tayo ng idea ano ba yung ginawa ko. Paano ba ako nag-arrive dun sa ano. So, eto is ChatGPT. Ito yung AI na sinasabi nila na matalino raw. So, tinisting ko yung katalinuhan ng AI na to. So, yun. So, sabi ko dito, Hi, ChatGPT, can you please help me compute? So sabi nito, sure, what you like to compute? Let me know the details and I assist you. Sabi niya. So, sabi ko, my friend is 1.7 million million in debt and I was thinking if she can have a savings account that earns 4.5% interest compounded daily and she could put 150 pesos on that account. How many years she needs to put money on that savings account to pay 1.7 million pesos? So, una muna, tinanong ko kay ChatGPT, um, paano kung maglalagay ako ng 150 pesos sa isang savings account, no? Pwede mo bang i-calculate kung magbabigay yun ng 4.5% interest? Kung ilang taon ako mag-a-arrive ilang taon ang gugugulin ko para mag-arrive sa 1.7 million pesos para makakreate ako ng savings. So to calculate how many years your friend would need to save, we can use the future value formula for compound interest. Ayan, nakita nyo So we're based this computation is based on compound interest, based on math, no? Based in engineering economy or or whatever, do.
So yan, or whatever accounting formula yung ginamit niya. So gumamit siya ng FP is equal. So dati, nung nag-aaral ako ng engineering, ginagamit namin to compute for future value. So ito, FV, the future value. So ang pinipredict natin ng merong future values around 1.7 million pesos. So the P is the regular deposit, the 150 pesos na inilalagay. For example lang, no? Kung meron kang 150 pesos na kakayahang magbigay araw-araw, ilang taon ang gugugulin mo araw-araw na maglagay ng 150 pesos para mag-arrive sa 1.7 million. So 150 pesos lang tayo nag-start, no? Para lang to just give a going what the math could be. So sabi dito, ayan, kinompute niya na sabi niya, your friend need to deposit 150 pesos daily into a savings account earning for a 4.5% interest compounded daily. Araw-araw na compound. Ibig sabihin, yung account na yun ay nagbibigay sa ng interest every day, tapos yung interest na yun dumadagdag doon sa account at yun kinukompound again the next day. So, daily ang compounding. Kumbaga, kung ano yung interest na nakuha mo, dinadagdag niya lang din doon. So, for approximately 19.43 years to accumulate 1.7 million pesos. So, kung titignan niyo, masyado naman yatang matagal yan, ChatGPT. Di ba? Kasi nga, 150 pesos lang yung ilalagay mo, di ba? Medyo mababa kung titignan mo. $3, 150 pesos. Like, but, ayun na, no? So, sabi ko, paano pag itinaas na natin ng 500 pesos a day? No? Yan na, yan na. Yan. Sabi ko, would you like to adjust any parameters or explore alternative scenarios? Di ba, tinanong niya ako nung sinabi niya, ito yung sagot niya. Tinanong niya ako, sabi ko, yes, but what if she can put 500 pesos daily? What will happen? Kung itataas natin ng 3 beses or tinaas natin sa 500 pesos araw-araw, sabi niya, if your friend deposits 500 pesos daily instead of 150 pesos, it would take approximately 7.78 years to save 1.7 million pesos with a 4.5% interest rate compounded daily. 1.7 million pesos. 7 7.7 years. 7.78 years. So technically it's around 8 years. So kung titignan nyo pala, kung meron ako 500 piso at ilalagay ko sa Uno Savings Account sa GCash, mag-arrive ako around 1.7 million pesos after 8 years. Kung meron akong 500 pesos daily. Hindi na masama, di ba? Kung makakapag-generate ka ng another income source na makakapag-generate ng 500 pesos, after 8 years, you have 1.78. You have 1.7, around 1.7 million approximately. So, syempre, hindi lang naman yun yung trabaho niya, di ba? Meron din siyang kung iisipin nyo, kung babalik tayo dun sa drawing, meron siyang other small business, other jobs, di ba? Na nandoon na nagbabayad ng utang niya. But at the same time, if she can generate another job, no, na magtutulungan niya together with her husband, makapag-generate siya ng another income source to fight off the interest of this 1.7 million na utang to slow it down, no? Kasi ito, babayaran niyo to within 5 years. Yung etong 500 pesos na generating another income interest rate, it's around 7.78 years, di ba? So, 8 years. But, hindi lang naman yun yung hindi lang naman yun yung pera na na-generate niya, di ba? So, sabi ko nga, hindi ko alam kung gaano karami yung na-generate nilang income, yung total balance sheet, hindi natin alam. So, hindi natin makompute. Pero nga, we're just computing it na meron kang masasave na around 500 pesos. If you can save at least 500 pesos daily on a daily basis, on a daily regular basis, you can generate 1.7 million that will slow down this 1.7 million at matutulungan mong mabayaran kasama yung ibang niyang trabaho at small businesses niya para mapabagal yung 1.7 para hindi na siya lumaki at para bumaba siya gradually siyang bumaba, no? So yun lang siya sabi ko, no? Ano ba siya sabi mo? Hindi, I mean, eto lang yung naiisip ko. This is the kind of thing, kung ako yung
nandun ako sa problema na yun, siguro ito yung gagawin kong paraan, no, para mas slow down yung ibang utang at malabanan din yung kasi ang factor dyan kasi you're not just paying 1.7 million, you're paying off the interest which is going to kill you. 1.7 million, yung interest na yun is coming from the bank. So technically, you're fighting off 6 to 7 or 8% interest of the bank every day annually. Like annually, magbibigay ka ng mga 8 to 12%. Ganyan ng bangko eh. 'Di ba? Depende, no? Hindi man natin nakita yung kontrata nila kung magkano yung interest. Pero syempre, bangko yung kalaban mo. You're fighting off 8 to 10% interest of versus that loan na kinuha mo. So, sa interest pa lang ng 1.7 million in 1 year, magkano na yon? Siguro, it's around 100,000 plus. Doon pa lang, di ba, ang laki ng problema. Interest pa lang. So, yun ang sinasabi ko. You can fight off interest versus interest, and you can fight off yung mga daily na monthly payment mo with another monthly income. Kasi right now, hindi kakayanin kung trabaho lang, yung gagamitin niya, yung i-keep niya lang yung trabaho niya ngayon, kung ano yung working around, eventually the fuse will break down. Kasi hindi ko alam kung kaya niya yung mentally 4 to 5 years masustain yun. Kasi magbabayad siya around 4 to 5 years ng nung utang niya kung masasustain niya yung ginagawa niya ngayon. Kung she has the same mentality every day na makikip niya yun within 5 years na negative siya, no, na parang nagtatrabaho ka lang para sa utang. So, kailangan kung at some point, kung ganun yung scenario, dapat mapabilis mo yung pagbabayad mo ng utang. Kung mapapababa mo ng mga around 2 to 3 years yon, you will have a chance in the game na makabalik, ma-reverse yung scenario na wala kang binibentang asset or hindi mo binibenta yung bahay mo, ganun. So, yun lang yung sa akin, no? This is just a vlog. This might help her or not. Just a simple brain fart, no? Kaya ako to shinare sa inyo. And I hope you get something with this. At if you are in the same scenario, kung wala man kayong ganung kalaking utang or if you have the same utang with her na meron din kayong utang, di man ganun kalaki, pwede nyo gawin yun eh. Di ba? Pwede kayo mag-generate another income source to pay off your loans and create a savings account that eventually would pay your loan and eventually generate interest for you para hindi lang ikaw lagi yung nasa bangid ng pagkakautang na magkaroon ka rin ng konting pag-asa sa buhay. That is just my point. So yun lang guys. I hope you get something with this vlog. And I hope mapabuti rin yung kalagayan niya, no? Kung ano man yung napagdadaraanan niya ngayon. And hindi lang siya nag-iisa. And I'm parting with myself with her and helping her with regards to some of her thinking, no? Kung pwede ako makasagot sa mga tanong niya, no? I'm just a friend, but this is just a vlog. This is just my own thoughts on how I can approach this problem na meron siya. So yun lang po. Have a nice day, guys, and I hope you get something in this video. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel for more information about virtual assisting and something like this. No, might not be a VA problem, but this might be a problem that everybody might or might have near the future. So yeah. So thank you guys, and I hope to see you soon. Bye.